The Equalizer ito pala ay request ng aking kumparing Junelski de Guzman na gawa ng recap. Shoutout pala sa walang sawang sumusuporta sa aking vlog sina Carl Gonzalez, RJ Anastasia, Joven Tinoy, Estong I. Fondo, Bernard Molina, Jess Bulatao, Ian, Mervin, Jed, Daryl, Marlon, Kyle, Rizal, Jesse Momac at sa mga susuporta pa sa CMT office. Mabuhay! Buholano Vlogger. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ng isang dating Special Service Commando na nagpanggap ng sarili niyang kamatayan sa pag-asang mamuhay ng tahimik. Sa halip, lumabas siya mula sa kanyang sariling ipinataw na pagreretiro upang iligtas ang isang batang babae at mahanap ang kanyang pagnanais para sa hustisyang muling nagising matapos makaharap ang mga miyembro ng isang brutal na Russian gang. Magagawa ba niyang labanan ang Russian gang at iligtas ang babae? Alamin natin sa The Equalizer. Sinasabi ng The Equalizer ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Robert McCall na nakatira sa Boston. Araw-araw, nagtatrabaho si Robert sa tindahan ng hardware ng Home-Mart. Si Robert ay isang ordinaryong tao na namumuhay ng ordinaryong buhay. Sa trabaho, nakipagkaibigan si Robert sa kanyang katrabaho, isang matabang lalaki na nagngangalang Ralphie, na nasa isang diet program para kumuha ng pagsusulit sa pagpili ng security officer. Pagkatapos ay pinayuhan ni Robert si Ralphie na iwasan ang mga pagkaing may mataas na karbohidrat at kumain ng mas maraming pagkaing hibla. Si Robert ay isang napakaayos na tao, masipag, at disiplinado din sa pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga gawain, kung saan ang lalaki ay may ugali ng pagkalkula kung gaano katagal ang mga aktibidad ginagawa niya gamit ang seconds counter sa kanyang relo. Sa gabi, palaging naglalaan si Robert ng oras upang magbasa ng libro sa isang restaurant na kanyang nakasubscribe, kung saan laging may dalang sariling tea bags at kubyertos si Robert. Kitang-kita ang ugali ni Robert na laging nag-aayos kapag inaayos ng lalaki ang kanyang mga napkin at kubyertos. Ang mesa, na lagi niyang sinisigurado na malinis ang mesa at nasa tamang pwesto ang mga kubyertos. Hindi gaanong masikip ang atmosphere sa kainan noong gabing iyon. Kaunti lang ang mga customer. Kasama ang isang magandang babae na nagngangalang Alina, na bumati kay Robert at nagtanong tungkol sa kwentong sinabi sa librong binabasa ni Robert. Hindi nagtagal, nagpaalam si Alina kay Robert at umalis sa lugar, pagkatapos ay pumunta at tumawag ng taxi. Kinabukasan, bumalik si Robert sa dati niyang gawain, pumasok sa trabaho sa Home-Mart, nakipag-chat kay Ralphie at sa iba pang katrabaho, pagkatapos ay umuwi upang maglinis sa itaas, naghapunan din siya, at ng gabing iyon, bumalik si Robert upang bisitahin ang kanyang regular na kainan na may dalang libro at binasa ito. Ilang sandali pa ay dumating si Robert doon, nakita si Alina na pumasok sa kainan na nakasuot ng manipis na damit at makapal na makiop. Mag-order pa lang sana ng inumin si Alina nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, tawag ng amo niya. Si Alina pala ay isang teenager na puta na nagtatrabaho sa ilalim ng pangalang Terry para sa mandurumog na Ruso, Slavi. Nang gabing iyon, kinailangan si Alina na pagsilbihan ng isang customer na sumundo kay Alina sa harap ng kainan. Sa telepono, sinubukan ni Alina na lumayo sa kanyang trabaho at hinihikayat si Slavi na huwag maglingkod sa customer, madalas pala inaabuso ng lalaki si Alina. Ngunit hindi ito pinansin ni Slavi at inutusan si Alina na gawin kaagad ang kanyang trabaho. Ipinaalala ni Slavi kay Alina na ang babae ay may utang sa kanya at nagbanta na papatayin siya. Nang marinig ang banta, walang ibang pagpipilian si Alina kundi sundin ang utos ni Slavi. Umalis si Alina sa kainan at lumapit sa lalaking sumundo sa kanya sa labas ng kainan, sinabayan pa ng nagtatanong na tingin ni Robert na nakatutok sa dalaga. Kinabukasan, sinasamahan ni Robert si Ralphie na gumagawa ng physical exercises para pumayat na maaari niyang kunin ang pagsusulit sa pagpili ng security officer. Kahit na parang nahihirapan si Ralphie. Oras at muntik nang bumigay dahil sa sobrang bigat ng training portion, nagpatuloy si Robert pasiglahin ang lalaki at tulungan siya ng buong puso upang matupad ni Ralphie ang kanyang pagnanais na maging isang security guard. Long story short, bumalik si Robert sa kanyang mga nakagawyang gawain, kasama na ang pagbisita kanyang regular na restaurant at gumugugol ng kanyang oras doon sa pagbabasa ng mga libro, kung saan noong gabing iyon, nauna na si Alina. Lumapit si Alina kay Robert sa sulok ng paborito niyang mesa at humingi siya ng pahintulot bago umupo doon. Pinayagan ni Robert si Alina na umupo at samahan siya, pagkatapos nito ay napansin niya ang mga pasa sa magandang mukha ni Alina. Matapos mag-chat ng ilang sandali, nalaman ni Robert na si Alina ay napilitang magtrabaho para sa Slavi dahil sa utang, kung saan ang babae may pangarap na maging isang sikat na mang-aawit. Binigyan ni Alina si Robert ng naglalaman ng recording ng isang kanta. Kinanta niya. Tuwang-tuwa si Robert sa pagtanggap ng regalo at nangako sa dalaga na makikinig siya. Matapos magpalipas ng oras sa kaswal na pakikipag-chat sa kainan, nagpasya si Robert na iuwi si Alina sa paa. Sa daan, nagkaroon sila ng isang kawili-wiling pag-uusap, hanggang sa wakas, may humintong sasakyan sa tapat nila. Isang lalaki, na walang iba kundi si Slavi, bumaba ng sasakyan at dumiretso kay Alina.
Sinampal at sinakal ni Slaby si Alina dahil binigo ng dalaga ang kanyang customer kagabi at humingi ng kabayaran kay Slaby. Nang makita ito, tutulungan sana ni Robert si Alina, ngunit pagkatapos ay binantaan siya ni Slaby na huwag makialam. Binigyan ni Slaby ng business card si Robert at hiniling sa lalaki na kontakin siya kung kailangan niya ng aliw na babae. Pagkatapos nito, kinuha ni Slaby si Alina mula doon. Sa mga sumunod na gabi, si Robert no mas matagal na nakita si Alina sa kanyang regular na kainan. Isang gabi, sinabi yon ng isa sa mga empleyado sa kainan kay Robert. May binugbog si Alina at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Pagkarinig nito, pagkatapos ay pumunta si Robert sa ospital at nadatnan si Alina na nakahandusay na walang magawa at puno ng mga pasa ang mukha. Isang batang babae na katrabaho ni Alina na nagngangalang Mandy, pagkatapos ay nagsabi kay Robert na si Alina ay binugbog ng Slaby dahil sa madalas na pagre-rebelde at pagsuway sa mga utos ni Slaby. Nang makita ang napakahirap na kalagayan ni Alina at naghihirap din dahil madalas siyang makatanggap ng malupit na pagtrato mula sa mga customer at sa kanyang bugaw na si Robert noon nagsisi at nagpa siyang tulungan si Alina na makaahon sa mga problema at masalimuot na sitwasyong kinakaharap niya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Slaby na pumapasok sa kanyang magarbong restaurant. Nagtungo si Slaby sa kanya opisina kung saan naghihintay ang ilan sa kanyang mga tauhan sa pagdating ng lalaki para magdeposito ng pera. Ang mga taong may utang kay Slaby. Hindi nagtagal, pumasok si Robert sa opisina ni Slaby at inalok ang lalaki pera upang palayain si Alina, upang ang batang babae ay hindi na kailangang magtrabaho para kay Slaby. Ngunit ang alok ay agad na tinanggihan ni Slaby at sinabing maaari siyang kumita ng higit pa kung bumalik si Alina sa trabaho para sa kanya. Dahil tinanggihan ni Slaby ang kanyang alok, binawi ni Robert ang pera at naglakad patungo sa pintuan. Matapos na sa tapat ng pinto, hindi agad umalis si Robert sa opisina ni Slaby. Sa halip ay inilak ng lalaki ang pinto at inikot ang kanyang katawan upang harapin si Slaby at ang kanyang mga alipores. Sa isang saglit, si Robert ay gumawa ng isang maikling pagmamasid sa mga tao sa silid, pati na rin ang mga bagay na naroroon, kung saan tinantiyan ni Robert na 16 na segundo lang ang abutin niya para patayin ang lahat ng nasa silid. Si Slaby at lahat ng kanyang alipores ay pinabagsak ni Robert na pinatay sila ng sipon, walang ekspresyon ang mukha. Nakiusap si Slaby kay Robert na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat, tahimik na tinanggihan ni Slaby ang alok ni Robert sa pagsisimula ng kanilang pagkikita. Pagkatapos noon, umuwi na si Robert. At bumalik sa dati niyang mga gawain sa mga sumunod na araw. Nanood si Robert ng isang broadcast sa telebisyon na nag-ulat tungkol sa pagpatay kay Slaby at sa kanyang mga alipores, kung saan napagpasyahan iyon ng pulisya ang pagpatay ay dahil sa mainit na awayan sa pagitan ng mga gang na madalas mangyari. Lumipat ang eksena at ay nagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Teddy Rensen, nakakarating lang sa United States at kaagad sumugod sa kinaroroonan ng pagpatay kay Slaby. Si Teddy ay isang errand boy para kay Vladimir Pushkin, ang amo ni Slaby, na ipinadala upang imbestigahan ang pagpatay kay Slaby at hanapin ang utak sa likod ng pagpatay. Bilang dating miyembro ng lihim na pulis ng Russia na may pagsasanay sa espesyal na puwersa, madaling maisip yon ni Teddy ang taong pumatay kay Slaby at ang kanyang mga alipores ay hindi basta-basta na tao. Ngunit sa halip ay isang tao na ay sinanay na lumaban at pumatay. Samantala, nabigla si Robert sa balita ng pagbibitiw ni Ralphie. Nang bisitahin ni Robert si Ralphie sa kanyang tirahan, tila tinutulungan ng lalaki ang kanyang ina sa paglilinis tindahan ng kanyang ina, na sadyang sinunog ng mga tiwaling pulis dahil sa kanyang ina tumangging magbigay ng security allowance. Dahil dito, nagpasya si Ralphie na huminto sa kanyang trabaho sa tahanan mart at gustong tumutok sa pagtulong sa kanyang ina sa tindahan. Sa gabi, nagpasya si Robert na tumulong Ralphie, kung saan lihim na sinusundan ng lalaki ang mga tiwaling pulis na nangungulekta ng mga security allowance mula sa maliliit mga may-ari ng negosyo sa lugar ni Ralphie. Pagkatapos ay naitala ni Robert ang mga aksyon ng mga tiwaling pulis. Pagkatapos ay lumapit sa kanila at nagbanta na ipamahagi ang footage kapag hindi nila ititigil ang kanilang mga aksyon. Lumaban ang mga tiwaling pulis, ngunit mas malakas si Robert. Matapos bugbugin ni Robert hanggang sa mabaliw, ibinalik ng mga tiwaling pulis ang kinuha nila sa mga residente at hindi na dinala lumabas sa kilos. Dahil ang ina ni Ralphie ay nakatanggap ng venture capital para i-renovate ang kanyang tindahan at patakbuhin siya negosyo muli, sa wakas ay bumalik si Ralphie sa trabaho sa Home Mart at ipinagpatuloy ang kanyang masipag na pagsasanay at nagtagumpay sa pagsasakatuparan ng kanyang pagnanais na maging isang opisyal ng seguridad. Sa ibang lugar, si Teddy daw pagtatanong ng mga gangster na madalas nakasangkot sa negosyo kasama si Slaby, kung saan hindi nag-atubiling si Teddy na gumamit ng karahasan upang makuha ang impormasyong kailangan niya upang mahanap ang utak sa likod ng Slabys. Pagpatay. Nang walang resulta, nagsagawa ng investigasyon si Teddy sa mga prostitute na kay Slaby subordinates, kung saan sa wakas ay nalaman ni Teddy ang tungkol kay Alina na nagkaroon ng mga problema kay Slaby kamakailan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Teddy si Mandy at hinimok ang babae na ibunyag ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila ni Alina paghihimagsik kay Slaby. Pagkatapos ay sinabi ni Mandy kay Teddy ang tungkol sa itim na lalaki na bumisita na sa ospital si Alina.
Pagkatapos noon, pinatay ni Teddy si Mandy. Matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Mandy, agad na sinuri ni Teddy ang mga kamera sa ospital at sa lokasyon ng pagpatay kay Slaby, kung saan nakita roon ang figura ni Robert kahit malabo. Isang araw, muling naharap si Robert isang sitwasyon kung saan kailangan niyang kumilos ng mabilis at mawalan ng kakayahan ang isang tao na nagtatangkang magnakaw. Cashier ng Home Mart na walang iba kundi ang katrabaho ni Robert. Dahil sa panahon na iyon ay marami mga bisitang may mga anak, pinili ni Robert na pagbigyan ang kagustuhan ng magnanakaw, kasama na ang gintong singsing na cashier ay nagkaroon. Binitawan ni Robert ang lalaki, ngunit malinaw na naalala niya ang plaka ng sasakyan nagmamaneho ang lalaki. Long story short, kinabukasan, laking gulat ng babaeng cashier sa nakita na laman na ang kanyang singsing na ninakawan kahapon ay biglang nasa cash register at nakita si Robert pinupunasan ang malaking martilyo na ginamit niya kagabi para patumbahin ang magnanakaw at bawiin ang singsing. Nang gabing iyon, nakapagtataka, pumunta si Teddy sa bahay ni Robert at sinasabing siya ay isang pulis na nag-imbestiga ang kaso ng pagpatay sa Slaby. Pagkatapos ay nagtanong si Teddy tungkol sa kinaroroonan ni Robert na nasa isang magarbong restaurant sa gabi ng pagpatay kay Slaby. Si Robert, na sinanay upang harapin ang sitwasyon, saka mahinahong sinagot ang lahat ng tanong ni Teddy para maiwasan ang pagdududa ng lalaki. Pagkatapos magtanong Robert, paalam ni Teddy at agad na umalis. Gayunpaman, parehong alam ni Teddy at Robert na mayroon sila nagsinungaling. Mahuhulaan na ni Robert na si Teddy ay hindi isang pulis, at napagpasyahan ni Teddy na si Robert ang utak sa likod ng pagpatay kay Slaby. Dahil alam niyang hinahabol na siya ngayon ng Russian Mafia, agad-agad si Robert nag-aayos ng planong umalis sa kanyang apartment. Long story short, inutusan ni Teddy ang isa sa kanyang mga tauhan na umatak kay Robert sa kainan, kung saan madaling mapatumba ni Robert ang mga tauhan ni Teddy. Pagkatapos ay lumabas si Robert sa kainan at nahanap si Teddy sa kanyang sasakyan, kung saan kinunan ni Robert ang lalaki gamit ang kanyang cellphone camera. Pagkatapos ay hinabol ni Teddy at ng kanyang mga tauhan si Robert sa kanyang apartment, ngunit hindi nila nakita ang lalaki doon. Habang naghahanap sa apartment, nagbabalak na makahanap ng clue kung sino talaga si Robert. Nahanap ni Teddy walang iba kundi droga at punit-punit na mga tiket sa palakasan. Sa kabilang banda, si Robert pala ay nasa isang lugar iba pa at pinagmamasdan ang mga galaw ni Teddy at ng kanyang mga alipore sa pamamagitan ng hidden camera sa kanyang apartment. Alam na nakikipag-ugnayan siya sa isa sa pinakamalaking organisasyong kriminal ng Russia sa mundo. Nagpa siya si Robert na bisitahin ang kanyang dating kaibigan at kasamahan sa Defense Intelligence Agency, Susan Palmer, na gumagamit ng kanyang mga mapagkukunan upang bigyan si Robert ng impormasyon tungkol kay Vladimir Pushkin at kanyang mga operasyon. Ipinaalam din ni Susan kay Robert na ang tunay na pangalan ni Teddy Rensen ay Nikolai Ichenko. Matapos ibigay ang lahat ng impormasyon na gusto ni Robert, sinabi ni Susan sa kanyang asawa na hindi ginawa ni Robert humingi ng tulong, ngunit humingi siya ng pahintulot. Upang sirain ang mga operasyon ni Pushkin sa Estados Unidos, pumunta muna si Robert sa cash vault ni Pushkin, kung saan madaling ma-incapacity ni Robert ang lahat ng Pushkin mga lalaki. Ay lock silang lahat sa refrigerator, at pagkatapos ay tumawag ng pulis at mag-iwan ng ebidensya ang anyo ng isang memory stick na puno ng impormasyon tungkol sa mga iligal na aktibidad ni Pushkin. Sa gabi, nakikita si Teddy na kumakain ng hapunan sa isang magarbong restaurant. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang lalaki. Na isang sinanay na assassin, na kinuha ni Teddy para patayin si Robert. Gayunpaman, ilang sandali pa ay umalis na ang lalaki sa mesa ni Teddy, saka pumasok si Robert sa restaurant at lumapit kay Teddy. Umupo si Robert doon, inabot kay Teddy ang basag at duguan na baso ng hitman. Pagkatapos ay siniwalat ni Robert na alam na niya ang tungkol sa nakaraan ni Teddy at binalaan si Teddy na itigil ang paghabol sa kanya at nangako na ibagsak ang kriminal na negosyo ni Pushkin. Nang maglaon, sinira ni Robert ang mga tangke ng langis pag-aari ni Pushkin at sa huli ay sinisira ang buong negosyo ni Pushkin sa Estados Unidos. Pagkatapos noon, nag-ayos agad ng plano si Teddy para i-immobilize si Robert. Pumunta si Teddy at ang kanyang mga alipores ang tindahan ng Home Mart at kunin ang ilan sa mga katrabaho ni Robert bilang mga hostage. Pagkatapos nun, tumawag si Teddy Robert at nagbanta na papatayin ang mga katrabaho ni Robert kapag hindi siya pumunta kaagad sa tindahan ng Home Mart. Tila inaasahan na ito ni Robert kung saan nakalusot siya sa control room at tune sa loudspeaker para ma-distract si Teddy at ang kanyang mga alipores. Matapos itumba ang ilan sa mga tauhan ni Teddy, pagkatapos ay pinalaya ni Robert si Ralphie at hiniling sa kanya na tulungan ang kanilang mga katrabaho na makatakas sa likod ng pinto. Matapos matiyak na si Ralphie at lahat ng kanyang mga katrabaho ay nasa isang ligtas na lugar, pinatay ni Robert ang pangunahing pag-ilaw sa tindahan ng Home Mart na naiwan lamang ang mga dim spotlight. Robert agad isa-isang pinapatay ang mga tauhan ni Teddy gamit ang mga tuol doon, at kalaunan ay hinarap si Teddy at pinatay may dala siyang nail gun. Pagkalipas ng 3 araw, naglakbay si Robert sa Moscow at pinatay ang lahat ng Pushkin mga bantay sa kanyang mansyon. Nilinlang ni Robert si Pushkin para makuryente ang sarili hanggang mamatay. Kasama ang pagkamatay ni Vladimir Pushkin, tiyak na ang lahat ng kanyang mga iligal na operasyon ay natapos na.
Matapos bumalik si Robert sa Estados Unidos, si Alina, na gumaling mula sa kanyang mga pinsala, nilapitan siya sa labas ng grocery store. Inihayag ni Alina na nagsimula siya ng bago at mas magandang buhay matapos mapalaya mula sa slabi. Nagpasalamat din si Alina kay Robert sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon at paghalik mahina sa pisngi niya. Matapos ang nangyari kay Alina at sa kanyang mga katrabaho, na-inspire si Robert patuloy na gamitin ang kanyang kakayahan upang makatulong sa ibang nangangailangan. Sa gabi, gaya na nakagawian, palaging dumadalaw si Robert sa kanya regular na kainan, ngunit ngayon ang lalaki ay nagdadala hindi lamang isang libro, kundi pati na rin isang laptop kung saan nagpost si Robert. Isang online na advertisement na kinikilala ang kanyang sarili bilang The Equalizer. Ang moral ng pelikulang ito ay, na anuman ang ating nakaraan at background, mayroon tayong pagpipilian upang magpasya kung anong uri tayo ng tao gustong maging sa hinaharap. Gamit ang kanyang mga kakayahan, nagpasya si Robert na tulungan ang mga tao sa paligid niya, at lutasin ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap. Ginagawa lamang ito batay sa sangkatauhan at pagmamalasakit sa iba.